Pilipinas. Kasi simula pa lamang ng taong 2016, isang balita agad ang naghatid ng pangamba sa ating mga kababayan sa gitnang silangan matapos na muling uminit ang iringan sa pagitan ng mga bansang Saudi Arabia at Iran. Ang banggaan sa pagitan ng dalawang bansa ay sinasabing nag-uugat sa pag-atake ng ilang mga Iranian protesters sa Saudi Embassy bilang pagtugon sa ipinataw na execution ng Saudi Arabia kay Shia religious leader Nimil Arnimir. Dahil rito nagpatuloy ang pagpapalitan ng dalawang bansa ng iba't ibang mga kilos protesta laban sa isa't isa, bagay na kinatatakutan ng lahat na magbunga sa isang malaking digmaan. Ano nga ba ang kahihinatnan ng kaguluhang ito sa gitnang silangan? At paano nito naaapektuhan ang ating mga kababayang OFW? Ako po, si Cathy San Gabriel, kasama sina Gio Tingson at Kirby Cristobal. At ito ang Middle East Conflict, a PTV Special Forum. Nakatutok ngayon ang pamahalaan sa posibleng paglala ng sitwasyon sa gitnang silangan, partikular sa pagitan ng Saudi Arabia at Iran. Nag-ugat ang tensyon sa pagpitay ng Saudi Arabia sa Shiite cleric o isang Muslim religious leader, kasama pa ang 46 na katao na karamihan naman ay Sunni extremist convicts. Dahil dito ay nihayag ng Iranian Supreme Leader na nahaharap ang Saudi Arabia sa divine revenge. Pinutol na rin ng Saudi Arabia ang ugnayan nito sa Iran nang lusubin ng mga Iranian ang embahada ng Saudi sa Tehran matapos ang ginawang pagbitay. Sa ngayon, nasa mahigit 2 milyong Pilipino ang nagtatrabaho sa gitnang silangan. Tiniyak naman ng pamahalaan ang kahandaan nito sakaling lumala pa ang tensyon doon. Ano-ano nga ba ang mga agarang tulong na maaaring maibigay ng gobyerno kung sakaling kailanganin ng lumikas ng ating mga kababayan sa gitnang silangan? At ano-ano pa ang posibleng pandaigdigang epekto ng sitwasyong ito? Muli, sama-sama nating himayin at talakayin ang mahalagang isyong ito dito lamang sa Middle East Conflict, a PTV Special Forum. Ang iringan po sa pagitan ng mga bansang Saudi Arabia at Iran, yan ang ating pag-uusapan ngayong gabi dito sa PTV Special Forum. At Gio, ayon nga sa mga ulat, hindi nagiging maganda ang sitwasyon doon sa dalawang bansa. At ano nga ba ang lagay ng ating mga kababayan na naroroon? Nakita nga natin, umabot na sa punto na nagputulan na ng diplomatic ties ang dalawang bansa. At sinasabi natin na may malaking epekto rin ito doon sa mga Pilipino na nasa Middle East. At meron siguro magagandang mga reports coming from DFA mamaya kung ano na yung updates na mayroon tayo. Pero Gio, ayon din sa ilang mga historian at ilang eksperto, malayo o malalim yung pinanggalingan nitong iringan na ito sa pagitan ng dalawang bansa. Mamaya ay aalamin natin sa ating mga panauhin kung ano nga ba yung ugat nito. Sana rin hindi natin mapakita o mapaabot sa sitwasyon na pinag-uusapan na magkakaroon na ng civil war or ng malalaking mga protesta given na naganap nga doon sa kanilang mga diplomatic embassies, Cathy. Marami sa ating mga kababayan ang maaring maapektuhan ito. At hindi lang yan, ang buong mundo ay maaring maapektuhan kung sakasakaling lalala pa itong iringan na ito dahil maapektuhan yung presyo ng mga produktong petrolyo sa buong mundo. O simulan na natin, pakilala natin ang ating guests for tonight. Kasama po natin ang Dean ng Institute of Islamic Studies ng University of the Philippines, Julkipli Wadi. Of course, ang Executive Director ng Center for Migrant Advocacy, Ma'am Elens A. Sana. At kasama rin po natin ang tagapagsalita ng Department of Foreign Affairs, ASEC Charles Jose. Simulan na natin kay Dean. Dean, historical perspective nitong pangyayaring ito. Well, dahil sa sobrang lalim ito, malalim itong sabi nga ni Cathy kanina, no, itong hidwaan ng Saudi Arabia at Iran. Dahil sa kakapusan ng oras, siguro gusto ko lang sagutin sa 4 na bahagi. Yung tanong doon sa historical perspective. At tama, yung una rito, yung historical dimension, no?
Ang ugat nito ay yung pagkabuo ng dalawang strands ng Islam. Ito nga yung Sunni at saka Shia. Ang dominant Muslim group, majority are actually Sunni. Of the around 2 billion Muslims in many parts of the world, around 85% are Sunni and the rest are Shia. Pero sa lalim nito, siguro dapat balikan natin yung kasaysayan noong mga 6th and 7th century when there was a contest for leadership. Nung namatay si Propeta Muhammad, may rivalry kung sino dapat ang mamuno sa Muslim community. So dalawang grupo ang nahati dyan. Una, sabi ng mga Shi'atul Ali o yung party ni Ali, dapat si Imam Ali ang mamuno. Dahil siya yung malapit kay Prophet Muhammad. Siya isang son-in-law at first cousin. Sabi ng mga Sunni, hindi kailangan nakabase sa blood ties, no? Sumunod ka lang sa katuruan ng Islam at sa turo ng ni Prophet Muhammad, ay tama na yon. To cut the story short, hindi pumayag ang mga Shia, and through time, ito na yung pangalawang dimensyon. Nagkaroon ng pagkabuo ng mga doctrines and teachings among the Shia, katulad ng kanilang concept ng imam at yung series of imam na pinapaniwalaan nila na wala namang sa Sunni Islam, no? So may religious dimension yung problemang yan. Pangatlo, yung dimension ng political. Simula nung nag-alsa yung mga Shia, unfortunately, nagiging minority sila through time, no? Nung nakontrol lang nila yung Iran in recent history, nung nakabuo ng parang political community ang Iran. But then earlier, mas naunang nabuo ang Saudi Arabia. Around mga 18th century, mayroong tandem, ang founder ng Saudi Arabia at ni Muhammad ibn Wahab, kung saan pinalaganap nila yung hindi lang Sunni Islam, but what we call the Wahhabi dimensions of Islam. This is a strict Puritan interpretation of Islam. At by early 20th century, nabuo yung Saudi Arabia sa tulong ng British at eventually nung na-discover yung oil, sa tulong na rin ng United States. Sa makatwid, nagkaroon ng very close ties ang Saudi Arabia at Estados Unidos. No? Now, by 1979, kung matatandaan natin, dito na nangyari yung so-called Islamic Revolution in Iran. At ang namuno dito si Imam Khomeini na sa tingin niya ay dapat mawala o matanggal yung control ng big powers, including United States, dito sa Saudi Arabia and many other Arab countries. Ang sabi ni Khomeini, dapat bumagsak lahat yung mga monarchies, no? At nagtayo sila ng isang the Iranian calls as the Islamic Republic. But actually, ang karakter niyan ay it's a combination of a theocracy at saka democracy. Theocracy dahil may control yung mga clerics sa higher realm ng political system ng Iran. But then meron din silang regular election. So it's quite a unique form, no, yung Iranian form of government na it's both theocratic and democratic. Now, dito na papasok yung geopolitical dimension. Kung saan, because of the close ties between Saudi Arabia and the United States, nakasandal ang Saudi Arabia in terms of security sa Estados Unidos at nakasandal naman in terms of oil supply ang Amerika sa Saudi Arabia. But then, di kalaunan, ito yung arrangement. But then, nung pagpasok ng Obama administration, ay nakita ng Obama administration na hindi pwedeng tuloy-tuloy yung trend na ang Iran ay outside of the political equation. So, binago ng Obama administration ang kanyang foreign policy in such a way that it engaged in a nuclear deal with Iran, with the vision that Iran should become a partner in the political configurations in the Middle East rather than as enemy or as foe. Hindi ito nagustuhan ng Saudi Arabia. Dahil Bahagi ba ito nung epekto na yon?
Well, ang epekto nito ay ang perception ng Saudi Arabia na ang kaguluhan di umano na niraranas ngayon sa mga borders niya, no? From Syria to Lebanon to Iraq and to Yemen, ay may perception na Iran ang nagpupondo, ang nagtutulak ng mga elemento nandiyan. So hindi yan nagustuhan ng Saudi Arabia. At yung parang bagong arrangement ng dala ng nuclear deal dahil ang trade-off noon, tatanggalin ng sanction ng Estados Unidos sa Iran. So natakot ang Saudi Arabia. So I think yung because of this context, yung execution ni Sheikh Nimir, hindi lang siyang, I think, execution as a form of implementing Saudi laws. No? Yes, I was about to ask that because Yes. Saudi regularly does executions. right. So why this particular one, Dean? Well, maraming nagulat doon, Cathy, dahil hindi inaasahan. No? Dahil matagal-tagal na rin actually na nakakulong si Sheikh Nimir at last year lang siyang nahatulan. At ang tingin ng karamihan ay gagamitin ito ng Saudi Arabia as a bargaining chip in such a way na mabawasan, ma-reduce yung mga threat ng Iran sa mga borders na nabanggit natin kanina. But then, yung na nga, last how many days ay in-execute nila si Sheikh Nimir. So, ang tingin ko, may political message yun. Para bang sinasabi ng Saudi Arabia, enough is enough. And we have to assert our rights and implement our laws. But then, alam mo kasi, malakas ang organized groups na ang influence ng Iran sa iba't ibang bansa. So yun nga, ang respond ng mga radicals in Iran ay yung pagsunog, attempt to burn the embassy, the Saudi embassy in Mashhad at yung mga iba't ibang protesta sa iba't ibang parte ng Middle East. Okay, dumako naman tayo sa response ng ating pamahalaan. ASEC Charles, si Pangulong Aquino po ay dinirekta na ang DFA at iba pang mga ahensya ng pamahalaan para bumuo ng contingency measures sakaling lumala ang kaguluhan between Saudi and Iran. Ano na po ang latest dito sa direktiba ng Pangulo? Patuloy po naming minomonitor ang situation po dito sa Middle East, particularly itong relationship between Saudi Arabia and Iran. At ang DFA po ay may sinagawa na pong coordination meeting with other concerned government agencies. Kabilang na po dito ang DOLE, POE and OWA. At ang ating naman pong embassy, actually lahat po ng ating embassies and consulates, may mga contingency plans po yan for any emergency situation. So ang ating pong embassy sa Riyadh at Tehran ay may nakahanda po yung emergency plan na ready silang ipasatupad kung kakailanganin po. Pero ASEC, naka-raise ba to an alert level sa ngayon doon sa embahada? Wala tayong nire-raise na any alert level sa Saudi Arabia or Iran dahil wala namang senyales, walang indication na lumalala ang sitwasyon. So far, nasa exchange of rhetorics lang naman ang nangyayari sa pagitan ng dalawang bansa at wala namang indication na mag-escalate ito into something more serious. Ano po ba ang pamantayan na ating sinusunod kung kailan po natin itataas yung alert level, kung kailan po natin i-repatriate yung ating mga kababayan? For example po, sa ngayon meron tayong nakataas na alert level 4. Ito po yung pinakamataas na level sa Libya, sa Iraq, sa Syria and Yemen, na kung saan may nangyayari pong mga talagang internal disturbance, may mga civil war po dyan na nangyayari, na may talagang imminent and direct threat sa ating pong mga OFWs. Pero wala na pong ganitong situation na nangyayari po ngayon sa Saudi Arabia o kaya po sa Iran. Pero ilang mga Filipino po ang nakikita niyong posibleng maapektuhan kung lumaki pa ho itong gulong ito? Ayon po sa aming talaan, meron po tayong mga around 800,000 na mga Filipinos po, mga manggagawa plus their dependents sa Saudi Arabia and about 4,000 plus na mga Filipino sa Iran. Mahigit 800,000 mga Pilipino sa Saudi Arabia and around 4,000 sa Iraq. Ms. Sana, what reports are we getting mula po sa ating mga kababayang OFW patungkol dun sa kanilang sitwasyon doon? Sa bahagi ng mga OFWs, lalo na sa Saudi Arabia,
hindi masyadong na issue sa kanila at the moment yung conflict, yung tension between Saudi and Iran. Ang mas issue nila, at ito ay nung mga last quarter of the year pa, ay yung crisis, economic crisis na dinadaanan ng Saudi dahil doon sa presyo ng langis. At meron pa ngang newspaper accounts na in 5 years time, baka wala na silang cash. So yun yung mga issue. And then mas maaga pang mga issues, ang mas real sa kanila ay hopefully hindi mag-escalate into a full-blown war nga yung nangyayari ngayon. Mas ang concern nila yung ding mga plano ng Saudi Arabia halimbawa na mag-Saudization. Meaning yung mga private companies would require them to hire the Saudi nationals. So yun yung mas tinutuunan ng pansin. Kasi pag na-monitor ka rin ng mga OFWs natin sa Saudi, and most of them have Facebook accounts, wala namang masyadong mga activities pa, social activities yung kanilang pinopost doon. They're more interested on the political issues in the country. But definitely, siguro, generally, with this whole issue of labor migration, mas naging conscious yung Filipino population, both here and abroad, kung anong nangyayari sa buong mundo. Kasi it impacts definitely on our OFWs at halos lahat ng bansa sa mundo, meron tayo. But as the ASEC said, hindi pa nasa monitoring stage siya. At hopefully sana nga ay hindi umabot sa harapan na awayan. And of course, historically as well, ang Middle East kasi ang malaking destinasyon ng ating mga Pilipino. More than 50% ng deployment natin ay doon sa area na yun, particularly in the Gulf countries, yung 6 GCC countries. So, 1990s, look back 1990s, nagkaroon na ng Iran-Iraq War, nagkaroon ng Lebanon War 2006, of course there was Libya, nung nagkaroon ng Arab Spring. Medyo hindi naman sanay, na parang wala ka nang gagawin na parang day-to-day ng ganito talaga. But I think, yun nga, minsan parang tayo dito, tension na. But somehow meron silang paraan na hopefully kumalma, at mas siguro alam na, lalo na yung matagal na doon sa area, meron silang paraan ng paano sila mas magiging safe. May mga areas doon na for the longest time, ba't hindi to binobomba? So parang may mga ganun yata doon. Believe ka rin, Cathy, yung mga kasama nating Pilipino doon ay sanay sa ganitong klaseng sitwasyon. Oo, mas worried pa nga daw tayo dito sa Pilipinas. Ano nga ba ang maaari pang mangyari sa mga susunod na linggo o araw? Hopefully, hindi sana lumala itong gulong ito sa pagitan ng dalawang nabanggit na bansa. Lahat po yan pag-uusapan pa rin namin sa pagbabalik ng PTV Special Forum. Nagbabalik po tayo sa PTV Special Forum at pinag-uusapan po natin ang conflict sa Middle East. At nagkaroon nga, di ba, Cathy, as we reported earlier, ng gulo between Saudi Arabia and Iran. At nabanggit din natin na naputol yung diplomatic ties nitong dalawang bansang ito. ASEC Charts, may epekto po ba ito sa Pilipinas? Dahil baka sabihin nila, we have to choose one side over the other. Dapat kumiling tayo sa isang bansa. Ano bang epekto nito pag nagputulan ng diplomatic ties ang dalawang bansa? Yes. Well, sa atin, wala namang direct effect, no? Ang official stance natin dito ay we're taking a neutral position on this, no? Wala tayong pinapanigan sa magkabilang side, no? So, naglabas tayo ng statement, naglabas ang DFA statement, calling on the two sides, no, to exercise restraint at sana ma-resolve nila ang kanilang differences through peaceful means, through dialogue. So, yun ang position natin with regard to this issue. ASEC, how is the rest of the world taking this? Yung issue ng pagputol ng diplomatic ties, especially the US who has interest in Saudi Arabia with regard to the oil trade? But of course, yung buong bansa, no, I mean, the buong international community ay concerned dito sa nangyayari ngayon dito dahil iba't ibang bansa may kanya-kanyang interest, no, dito sa Middle East. Tulad ng Pilipinas, we have a strong interest dito sa Middle East. Una-una nga dahil sa presence ng ating mga 2.2 million, no, sa buong Middle East. And of course, we have economic interest. Diyan nagagaling source natin ng supply ng oil, no? And meron din tayong political interest din tayo. So the rest of the countries in the world, no, they have their own interest in the Middle East, and all of these countries
they would like to see peace and stability being maintained in this part of the world. Balikan natin yung sinabi ni Dean Wadi kanina, Asek. Sabi niya na yun nga, yung isolation ng Iran ay unti-unti na ngang tinatanggal at pinapasok sila sa buong Middle East scene. Anong sa tingin nyo, nakatulong ba ito sa Pilipinas? May effects ba ito when it comes to us? Is it a welcome thing for the Philippines? Well, kasi maski rin tayo sa Pilipinas, we would like to develop strong bilateral relations with Iran. No? We recognize the importance and the role that Iran plays, no, in geopolitics in the Middle East. So tayo gusto rin nating to develop stronger ties with Iran. Sa inyo po, Dean, yung epekto po nitong pagtanggal ng isolation, o pag-push na mawala yung isolation, sa tingin nyo may long-term effects po ba ito na would really change how politics is done sa Middle East? Well, sa basa ng Estados Unidos, ganun na ang trend, ano? Kasi for a long while, Iran has been outside of particularly the dominance of the United States in the Middle East. But then, lumalakas ang military capability kasi ng Iran. At it's only the country in the Middle East na hindi siya nagre-rely. Mayroon siyang indigenous technology in a sense. Malakas ang kanyang science and technology. So nakaka-develop siya ng kanyang technological and military capability. Whereas yung mga ibang bansa they heavily rely in terms of their armaments and ammunitions from big powers. At ang Iran, hindi tulad ng Iraq, na pag tinanggal mo yung liderato dyan, ay makukontrol mo eventually yung bansa. Dahil malakas ang sense of patriotism ng mga Iranian at intact ang kanyang political system, hindi tulad ng ibang Arab countries. So I think in the reading of other big powers, it's not in the interest to maintain a stable Middle East, to continuously isolate Iran. But then ang problema sa ganun, sabi ko nga natin kanina, ay lalakas naman yung pangamba ng bansa katulad ng Saudi Arabia. Because Iran is an ideological state because of its Shia orientation. So, hindi ito nagustuhan ng Saudi Arabia. But then ang kagandahan dito, Kati, Gio, dahil pagkatapos naman kasing nag-severe and nag-cut off ng diplomatic ties ang Saudi Arabia at nag-respond somehow ang Iran, ang mga bansa katulad ng US, Russia, Turkey, and Germany ay hindi pumapayag na masira ng tuluyan ang kanilang relasyon. Bagkus ang mga bansang ito, they offered mediation. Turkey offered its good offices na kung kailangan ng tulong nila, sabi ng Turkey, handa kaming tumulong sa inyo. Ganun din ang Russia, ganun din ang Germany. So at mayroon namang statement si Deputy Crown Prince, yung anak ng king ngayon, si Prince Muhammad Salman, na ayaw naman nilang lumala ang tensyon ng Saudi Arabia at Iran. Dahil sabi niya, alam namin yung political implication. Hindi lang sa Middle East, pati na rin sa ibang mundo. So I think ang napapansin natin ngayon ay these are just expressions of disenchantment from both sides and the reductions of activities or proxy engagement by one country over the other. But we don't know to what extent Saudi Arabia would be able to really push the envelope, so-called, and engage in a tat-for-tat situation with Iran. No? Parang hindi naman natin nakikita yun eh. At wala namang basbas kasi sa mga malalaking bansa katulad ng US at Russia. But we just hope na sana hindi na lalala at wala ring response na gagawin pa ang Iran na makakapagpalala
ng sitwasyon. Yan din ang inaasahan natin, Gio. Samantala, may mga katanungan pa po ang ating mga estudyante sa ating audience. Kaya dumako muna tayo sa ating kasamang si Kirby Cristobal. Maraming salamat, Cathy at Gio. May mga inihandang katanungan yung ating mga bisitang estudyante. Unahin ko na si Lenny Susito galing sa PUP. May question. Bukod po sa epekto sa ating mga OFW na nasa Saudi Arabia, may epekto pa rin po ba yun sa Philippines? Sa Pilipinas? May ibang epekto pa rin po ba yun sa Pilipinas? Kaya Asik Charles yata katanungan. Yun nga pinangangambahan, no, na kung lumala yung sitwasyon at madisrupt, no, yung production ng oil. So that will affect, no, yung supply and yung price ng oil, no, na pinagkukuhanan natin, maaaring tumaas, no. So yun ang isang concern, economic concern, dahil nga umaangkat tayo ng langis galing sa Middle East. Maraming salamat sa inyo, Asek. May isa pang question galing pa rin sa PUP, si Mary Mel Seblos. Para po kay Dean po. Gusto ko lang po malaman kung nagkakaroon na rin po ba ng pagkahampihan yung mga country na nasa Middle East. Saka paano po yung nakaka-apekto para sa lalong paglago po nung girian, nung iringan po dun sa sa Iran and Saudi Arabia. Well, in fact, yan nga ang nagpalala ng sitwasyon ngayon dahil kung yung dati, ang tensyon dyan sa Middle East ay mostly the wars were through proxies. Ibig sabihin, parang gumagamit ang mga bansang ito ng kanilang mga iba't ibang elemento. Pwedeng actual na combatants or intelligence and so on and so forth. At nakikita yan, halimbawa ang pagsuporta ng Saudi Arabia sa Syria para tanggalin yung kanilang presidente, si President Assad. On the contrary, ang Iran naman, sinusuportahan nila si President Assad, no, yung present president, dahil Alawiya or Alawites na isang strand ng Shia ang mga Bashar, no, yung regime sa Syria. Sa Lebanon ganun din. Mayroon diyang Hezbollah. Ang grupo namang sumusuporta diyan, ang bansa sumusuporta diyan ay Iran. Lalo na sa Iraq. Pagkatapos ng Iraq invasion ng Estados Unidos, tinanggal nila si Saddam Hussein, nagkaroon ng New Iraq government. But unti-unti, nakuha ng mga Shia yung Iraq. So pagdating sa Yemen, ganun din. Yung mga Houthi rebels, sila yung mga Shia. So ang tingin ng Saudi Arabia, sinusuportahan ito ng Iran, kaya nagkagera ang Yemen at ng Saudi Arabia. So ibig sabihin, talagang nagkakampihan na ang mga bansang ito at ginagamit nila yung kanilang mga galamay. Kaya ang nakakatakot nga dito ay kung humantong dun sa punto, no, kung mismong dalawang bansa, Saudi Arabia at Iran, ang talagang magbabakbakan na ang panalangin natin huwag naman sana. At sabi nga natin kanina, parang hindi namang ganun ang trajectory o yung development dahil inaawat naman ng mga dambuhalang bansa katulad ng Russia, ng Estados Unidos, and so on. Pero ang masama rito, kung tumagal ang problema at mawalan ng control yung dalawang bansa niyan, ay delikado nga talaga. Kasi magulo na nga ngayon ang Middle East, tapos madadagdagan pa ng mga mismong bansa na behind those proxy wars and so on, mas malaki ang problema na harapin ng Middle East. Alright, maraming salamat po sa inyo. Dinwadi, samantala, basahin ko lang yung ating mga social media comment. Galing to sa Facebook account ni Mariam Magi. Sabi niya, umaasa raw silang mga OFW doon na hindi sana sila papabayaan ng ating pamahalaan at panalangin nilang hindi raw matuloy ang gera sa pagitan ng Saudi at Iran. So yan na muna. Balik sa inyo dyan, Cathy at Gio. Okay. Dagdag ko lang dun sa naging comment mula sa social media na binasa ni Kirby. Asek Jose, kung sakali pong marirepatriate yung mga Pilipino mula sa Saudi at Iran, ano pong naghihintay sa kanila dito sa Pilipinas? Well, yun po, siguro ibang sangay ng ating pamahalaan na makakasagot doon, no? Like OWA o DTI. Well, DFA po, we look after Filipinos overseas. Pero pagdating po dito sa Pilipinas, ibang agencies na po natin ang mga ngasiwa dito.
Okay. Tanungan natin kay Ate Ellen, pag may sitwasyon ng repatriation, gaya nga ng nabanggit kay Asek Charles, ano yung karanasan ng OFWs? Madali bang makahanap ng trabaho? May direct interventions ba ang government? Siguro yung una doon, karamihan sa kanila, and this is the experience in the past, kung po pwede, ayaw nilang umuwi. Yun yung isang given. So pag talagang kayang-kaya, pag pwedeng-pwede pa silang wag muna, kahit nakikita na nila yung kaguluhan, parang aayaw pa nilang umuwi. Precisely because alam nila na pag umuwi sila, ay wala namang garantiya na magkakaroon sila ng trabaho. Yung mga kaso natin ng na-repatriate sa Libya because of the situation, yung harap-harapan na talaga yung conflict, di umuwi sila, mandatory repatriation. After a year, naglalabi sila sa Kongreso natin na tanggalin na yung ban kasi wala silang trabaho. Yung iniwanan nilang trabaho sa Libya, ang kita nila $100,000, $1,000 a day. So, yun yung ano doon, yung kapalit. Kaya, siyempre ang issue din sa bahagi ng gobyerno, hindi lang yung ready kaming magdala ng eroplano o ng barko, pero yung din gang, ano yung haabutan nila dito sa Pilipinas. So, karanasan natin yan doon sa pagre-repatriate ng undocumented from Malaysia. As lumapit lang tayo, yung nasa Malaysia. Yung pinakahuli po. So ano po lagi ang nangyari? issue, lagi kasi talagang issue. Di syempre nung maraming umuuwi, syempre palaging sige, mismo yung Zamboanga government involved diyan, kukunin po kayo po yung priority pagka merong mga job opportunities sa Malaysia. Pero sa dami ng kailangan mong bigyan ng ganong mga potential na pagtatrabaho sa abroad, siguro ilan lang yung kasi on top of that, you still have all these job seekers na nakapila Nakalaban mo for sa a job workforce. abroad. At At malaki again, yan. babalikan mo na yung Saudi, pinakang maraming dinedeploy na Pilipino. Simula nung unang panahon ng 1970s hanggang sa kasalukuyan ay number one na destination ng mga, not only the low skilled, but we have more professionals and Yes, highly can you give skilled. us an idea? Ano po ba yung mga trabaho ng ating mga kababayan? Ba't ganun kalaki? Nagulat ako, no? $1,000 a day. Ano Ay, po usually trabaho based yun? kasi sa oil. Diba, Ah. sa Shell, yung mga factory. Mga engineers po. Mga Oo, truckers, yung ganyan. nagtatrabaho sa langis. So, oil rigs. So, mga 1,000, $1,000 At a day mataas yung yung kanilang hazard sweldo. din. Malaki talaga. Ganun. So, yun yung iisipin nila. Siyempre, yung safety nila, issue yun. Pero parang lagi nilang babalikan na, anong meron sa Pilipinas? Kaya dapat, it's not only enough na we are ready to repatriate kasi sa totohanan lang, sa dami naman ng dinaanan ng krisis, meron namang kahandaan. Meron silang rapid response, etc. Plugging on the go yan. Kaya lang, ang bigger question for the OFWs is, anong naghihintay sa amin dito? So probably for a week, they are okay kasi alam nilang talagang delikado yung buhay nila. We had cases na nung unang outbreak sa Libya, hindi siya umuwi. He survived. Pero nung sumunod na outbreak, naputulan siya ng ulo. So yung gano'n. So parang real ang danger. But then on the other hand, yung picture sa Pilipinas, hindi din maganda. So yun ang kailangan ding So trabahuin yung danger ng naman ating ng kalam ng gobyerno. sikmura. Exactly. So yun dapat ang ating pag-igihan din. Kasi yun lagi yung ang main determinant at the end of the day, wala namang kami. Bago natin pag-usapan yung long-term solution, naka-report din si Asek Charles, kontento ba kayo sa kahandaan ng pamahalaan sa isyong ito? Just in case mag-escalate or may ibang pangyayari, may ibang alert na lumabas, kontento po ba kayo? Siguro ang hirap sabihin kontento. Pwede kong sabihin, over the years, merong serious efforts on the part of government na mas maging handa. Meron lagi ang mga interagency, para nga hindi ka caught unaware. Diba? Pero at the same time, especially kung ang involved ay Saudi or like even Iran, meron kang about 4,000, hindi naman yan nako-confine dun lang sa Saudi. Halimbawa, magkakamag-anak yung GCC. So yung 6 kingdoms, yung 6 na countries ng Gulf Cooperating Council, magkakadikit-dikit lang yun eh. So doon pa lang ay lampas ng 1 million yung ating population doon. Mag-i-spill over ba yun doon sa neighboring countries? Tatawid ba yan sa Bahrain? Kasi bridge lang yung pagitan. So yun yung titingnan mo din na scenario. So hindi necessarily naka-confine yung issue ng repatriation, for example, doon lamang sa Saudi Arabia. So, yun, meron ka rin Pilipino dun sa Iran na pinag-uusapan. So, I think, kung pupuntahan din dalawang gobyerno, hindi naman sila hostile sa Pilipino. Kaya lang, pagka meron na diyang kaguluhan,
syempre wala na yung sinisino. And that applies to all the other nationalities, syempre. So kaya talagang magulong-magulo. Kaya dapat talaga walang mangyayaring gerang harap-harapan. Asek Jose, merong pagkakataon, may instance na nabanggit si ma'am tungkol dun sa isa nating kababayan na ayaw umuwi, ayaw magpa-repatriate, nagstay doon, napatay. Ano po yung mga ginagawa natin sa mga ganitong instance, no? Pwede po ba talaga silang magstay? Is it even their option? Do they have a choice? Sa mga bansang may mga direct threat, no? Imminent threat sa mga buhay na ng ating mga OFWs, nagpapataas tayo ng Crisis Alert Level 4. Ito na yung mandatory repatriation. Although tinatawag natin mandatory, pero at the end of the day, individual decision pa rin ito, no? Ng ating mga kababayan kung gusto nila umuwi. Tulad ng case ng Libya, na nag-umpisa yung crisis, meron 13,000 na mga Filipinos doon. Through our repatriation program, nakapag-pauwi tayo ng mga 5,000. And another 5,000 na pauwi through their own employers. And sa ngayon, may natitira pa rin mga 3,000, no? Ng mga Filipino sa Libya. Well, sa kabila ng mga nangyayari, bukod doon sa may napugutan, merong Filipina nurse na na-rape, hanggang ngayon, meron pang Filipinos na na-kidnap. Hanggang ngayon, hindi natin alam ang kanilang whereabouts. So, sa kabila ng mga dangers na to that they are facing, about 3,000 Filipinos is still opt to remain in Libya. So, yun ang situation. It's their personal decision. Okay, meron pa pong mga karagdagang katanungan ng ating mga estudyante sa ating studio, kaya balik muna tayo muli kay Kirby. Maraming salamat muli, Cathy at Gio. Basahin ko muna itong social media comment ni Rose Ann Gabriel. Galing pa rin ito sa Saudi, isang OFW natin. Sabi niya, marami raw nagagalang mga jet fighters doon sa kanilang area sa Aba. Pero feeling niya sana maging safe pa rin daw kahit papaano yung kanilang lugar. At umaasa sila na hindi pa rin magpatuloy yung gera sa pagitan ng mga nagkakagulong bansa tulad na lamang ng Iran at Yemen, kasama na rin ng Yemen at Saudi. Meron lang din akong inihandang katanungan para kay Asik Charles. Asik, doon po sa ginagawang repatriation program natin, doon po sa ating mga OFW, gaano na po kalaki yung chances na pagbalik po nila sa Pilipinas, karamihan po doon sa mga na-repatriate natin ay mas pinipili na lang pong manirahan dito kaysa po mga ibang bansa muli? Well, siguro ang POEA, no, ang makakasagot niyan. For example, doon sa case ng Libya, out of the 5,000 that we were able to repatriate, no, ilan doon ang nag-apply ulit for redeployment. Although hanggang ngayon meron pang deployment ban dahil nakataas pa rin ng Crisis Alert Level 4. So, siguro POEA mas makakasagot ng question na to. Okay, magpapatuloy pa po ang ating diskusyon patungkol sa Middle East conflict sa pagbabalik ng PTV Special Forum. Nagpapatuloy po ang PTV Special Forum at ang diskusyon pa rin natin tungkol sa conflict sa gitnang silangan, partikular na po sa pagitan ng Saudi Arabia at Iran. Dinwadi, how do we see this panning? Of course, we're hoping na hindi magpapatuloy, but the way that things are going right now, sa inyo pong karanasan, sa history ng dalawang bansa, ano pong nakikita ninyo? Well, ang pinaka-latest ay nag-respond ng Iran ng kinakat din niya yung kanyang trade relation with Saudi Arabia at saka yung pagpadala niya ng mga pilgrims. So, ibig sabihin, hindi rin nagpapaisa yung Iran, ano? Sumasagot din siya. But then, I think may limits din naman ito. Hindi naman sigurong, as I said earlier, lalala to the extent that will possibly result into a shooting war. Kasi nga, ayaw ng mga major players, as I said earlier. Pero kung titingnan natin yung mga dati ng karanasan ng dalawang bansa, dahil matagal na yung girian nito no? Halimbawa, natatandaan natin, there was the so-called Makkah siege noong mga bandang late 70s kung saan allegedly may mga involved din na mga Iranian. May mga tuwing Hajj o pilgrimage sa Saudi Arabia, nagsususpek ang Saudi authorities
na mga Iranian ang may pakana ng mga protest and demonstration and so on and so forth. But then, ganito lang no? From 1979, simula nung nagkaroon ng Islamic Revolution, hindi naman talaga na-out of parang control yung dalawang bansa. I think yung mensahe talaga is that Saudi Arabia would like to send a message to Iran that it should stop, if not reduce, the perceived engagement or involvement or interference in the countries that we mentioned earlier. Now, in the part of Iran, I think the message that she wants to send to Saudi Arabia is that Saudi Arabia has to recognize Iran as a regional player or power. At huwag siyang matakot. At huwag din siyang tuloy-tuloy na mag-rely sa Estados Unidos. No? So, kung titingnan natin, talagang magkasalungat ang posisyon ng dalawang bansa. Ang epekto lang, halimbawa, itong execution ni Sheikh Nimir at yung pagsunog sa embassy sa Mashhad, no? Sa Iran, nagpapatunay na yung dalawang bansa ay nag-engage sila ng mga aktibidades na in a sense na wala namang kahinatnan in terms of prolonging or even intensifying the conflict. Pero din isang epekto rin ito na madalas pinag-uusapan, yung epekto ng pagsali ng marami or pag-resort to terrorism. Na itong conflict na to ay pinagsasamantalahan ng mga grupo para makapag-recruit sa ISIS, etc. Sa tingin nyo, may epekto itong gulong ito sa paglakas ng ISIS? Alam mo, kung sigurong mayroong beneficiary nitong Iran-Saudi in a sense standoff, it will be the ISIS. Kasi parang madadivert ngayon ang atensyon ng mundo sa tensyon ng Iran at saka sa Saudi Arabia. Yes. Malayang makakagalaw ang ISIS sa mga gusto nilang gawin. At maari din na baka may mga elemento sa Saudi Arabia at sa Iran na maaring i-engage ang ISIS. At alam mo, ang ISIS, wala siyang alay . So baka ang ISIS, mas palakasin niya yung kanyang internal threat mismo sa loob ng Saudi Arabia. Ito rin ang problema ng Saudi Arabia. Kung lalala ang problema niya sa Iran, at may lalala pang problema niya sa internal threat ng ISIS sa loob mismo ng Saudi Arabia, may problema ang Saudi Arabia. No? So, isa yung paggamit sa ISIS. Pangalawa, yung paggamit possibly ng Hezbollah. Ito naman yung Iran-inspired or Iran-influenced group in Lebanon. So, totoo yun. May mga maaring beneficiaries, especially proxy groups from both countries, na gagamitin nila ang sitwasyon na ito para palakasin yung kanilang mga grupo at kanilang mga ginagawa. Very distinct na yung nangyayari talaga sa Middle East. At sabi nga lang, hindi talaga makukumpara yung nangyayari doon sa Asia o sa Amerika, sa East Asia. Kaya naman, siguro in the next few days, pag-uusapan talaga kung paano ma-de-escalate itong sitwasyon na to, Kathy. At kung may oras ba tayo, baka pwede yun na yung next natin pag-usapan. Pero mukhang last round na, no? Yes, kaya hinga na natin sa puntong ito ng kanilang huling mensahe ang ating mga panauhin. Umpisan po natin kay Ms. Elena Sana, Executive Director ng Center for Migrant Advocacy. Salamat, Kathy. Siguro wag tayong maging kampante, definitely. At dagdag ito na push
para sa ating gobyerno, para seryosohin talaga yung paglilikha ng mga decent job opportunities sa ating bansa. Kasi kahit handang-handa tayo sa pagre-repatriate, laging sasabihin na ay pag wala naman kaming aabutan dito, ay di huwag na lang. Kaya yun ang napakasakit doon sa sasabihan ka ng iyong mamamayan ng ganoong, dito na lang kami, mamamatay na lang kami sa bala, kaysa mamamatay kami sa gutom sa ating bansa. So seryosohin talaga natin. Yung mga pangulo natin, nangako na maglilikha ng mga trabaho talaga dito. So sana ito ang makita natin sa susunod na immediate period. Talagang yun. Salamat. Maraming salamat. Panghuling salita, Dean Wali mula po sa University of the Philippines, Institute for Islamic Studies. Siguro yung mga OFW natin sa Middle East ay dahil sensitibo nga itong issue ng Iran-Saudi tension, ay siguro makakatulong kung mag-concentrate na lang sila sa kanilang mga trabaho. Medyo i-minimize yung mga pag-post ng mga sensitive na babasahin o mga video sa social media dahil talagang grabe yung security ng concern ng Saudi Arabia at ng Iran ngayon. So, concentrate na lang sila sa kanilang trabaho. Sa atin, siguro dito sa Pilipinas, sa ating mga kapatid na Muslim, ay siguro dapat mag-aral at magsaliksik sa ano pa talagang punot dulo bakit tumantong sa ganito. At huwag madaling, maging emosyonal sa mga ganitong issue dahil sa ibang bansa na malaki ang mga demonstration sa Afghanistan, sa Pakistan, sa Bangladesh, sa India. Mayroon tayong very small emerging Shia Muslims in the Philippines, but I think they are still they are not ideological. So, ang panawagan natin ay huwag tayong maingganyo na makialam sa hindi naman nating problema. Harapin natin ang problema natin. Mayroon ba tayong BBL, peace process, at internal problem issue dito sa atin. So wag na nating dagdagan o parang tawag dito, parang mas problemahin ang problema ng ibang bansa. Ayusin natin ang problema natin dito sa atin. Okay, mensahe naman po mula kay ASEC Charles Jose, ang tagapagsalita ng Department of Foreign Affairs. Opo, mahalagang bagay po yung nangyayari ngayon sa Middle East at patuloy po nating sinusubaybayan po natin ito. At ang priority po natin ay ang kaligtasan po ng ating mga gagawa sa Saudi Arabia at Iran. At handa po tayong gusto po natin i-assure ating po mga kababayan na may kakayanan po ating pamahalaan para po masigurado ang kanilang kaligtasan. And we already demonstrated our resolve and capability to do this nung pong nagpalikas po tayo ng libo-libo po nating mga OFWs galing po sa Libya. So, concerned po tayo sa nangyayari. Priority po natin ang mga safety and well-being ating mga OFWs, and we have the capability to ensure this. Sa pamupatuloy na tensyon sa pagitan ng Saudi Arabia at Iran, hindi katakatakang ilan sa ating mga kababayang OFWs ay nakakaramdam ng takot para sa kanilang kaligtasan. Anuman ang kahinatnan ng hidwaang ito, naway walang inosenteng OFW ang maipit at mapahamak sa nasasabing tensyon. Sa anumang aksyon at solusyong ilalatag ng ating pamahalaan upang masiguro ang kaligtasan ng mga Pilipino sa Middle East, malaki ang papel na ginagampanan ng tiwala ng mga pamilya ng mga OFW dito sa Pilipinas. Atin pong tandaan na sa mga ganitong uri ng suliranin, kaligtasan ng ating mga kababayan ang pangunahing prioridad ng ating pamahalaan. Sa lalim na ng pinag-ugatan ng hidwaan ng mga bansang Saudi Arabia at Iran, tila hindi magiging madaling ibaon sa limot ang mga di pagkakaunawaang naganap nitong mga nakaraang linggo. Ngunit sa kabila nito, naway muling mabuksan ang daan tungong diplomasya at komunikasyon na magsisilbing unang hakbang sa pagkamit ng kapayapaan sa gitnang silangan. Ako po si Cathy San Gabriel, kasama sina Gio Tingson at Kirby Cristobal. Marami pong salamat sa inyong pagtutok sa aming talakayan. Ito ang Middle East Conflict, a PTV Special Forum.